yun. So what's up mga kahamak? We're going to Tanay Rizal, ano? Sa Sampaloc area. Meron kaming EV doon, or EV or tambay. Get together namin mag ang aming chapter sa Grep Kamanaba, no? Napagkasunduan namin na tayuhin namin ang aming member doon na si Sir Ali. So bali official rides na rin namin to. Mag ano kami, tawag dito mga kahamak, what do you call this? Ano nga tawag dito? Nakalimutan ko na, blanco. Bukas ay meron kaming banding, ano? Kaya nga minsan lang din naman kami magkaroon ng sasama-sama at dumami yung member na sumama sa amin sa team ng Kamanaba. So sasamantalahin natin itong rides na ito papunta doon. So tingnan natin yung update ng mga kalsada today. Yes, definitely. At nandito kami sa CM Recto, on the way to Santa Mesa. No. Tayo dahil naka tayo, no? Sundin natin yung traffic rules. So ayun, mga kahamak, nandito na tayo sa may Mindiola, no? Kaliwa tayo dito. Meanwhile, so what's up mga kahamak, no? Nandito na tayo sa may C5, sa Libis. So yung kasunod nito is Marikina na to ang kasunod. Ito yung boundary po ng Metro Manila, ito yung boundary ng Quezon City at ng Marikina City. So yun na yung ating check, sa likod natin. much later. Kanino yan? Ha? May bago. Paano masabi? Hello guys. Nahanap ko yung gray, no? Nahanap ko yung gray kanina to. Kamusta? Ayun, okay na. Naka-recover na? Nakakalis. Ikaw na. Ayun na naman tayo eh.
Ay, si Vice pala. Mga gas, hindi ko na. Ay, hindi. Papakargahan ko pala to. One eternity later. So, yun o, mga kahamak. We are here at Kogyo, no? Dito tayo sa Kogyo, Antipolo. Sa Kogyo ilalim, ano? Kogyo baba. Hayaan mo natin na yung mga iba natin kasama dito sa unahan. Kasi medyo alalayan natin yung ating sekretary. Kasama niya ang kanyang OBR. So, antay-antayin natin. Aatakin natin ng ano, ng bibirahin natin ng takbong ano, 70. Ahatakin natin sa 70 yan. Dalawang beses na yan! Hindi natin siya pwedeng pabayaan. So, alalay lang tayo bago tayo dumating na Marilaki nito or na Manukan nito. Siguro takbo natin mga isang oras din. Kaya yung nag-aantay ng ano, nag-aabang sa video ng Marilaki tuwing gabi, yan, mapanood nyo dito sa aking YouTube channel, ano. Kung sulit bang dumaan sa Marilaki ng gabi, kung ano ang feeling na tatakbo tayo ng Marilaki na madilim. Kasi madalas sa ating tayo mga rider, siyempre nagdadalawang isip kapag biyahe tayo na yung walang ilaw, solo ride. Siyempre nag-iisip tayo nun, lalo pag medyo alanganing oras. So may agam-agam, medyo may agam-agam tayo, no? Kung itutuloy ba natin o hindi. So yan, tingnan natin ang magiging sitwasyon sa Marilaki kapag nagbiyahe tayo ng gabi, ano? So ito kasi hindi lang naman ito yung ngayong hindi lang ito yung unang beses natin dadaan ng Marilaki ng gabi. Mga ilang beses na rin tayo dumadaan dito. Based sa aming mga kasamahan, mga may experience din sila na regarding sa kanyang mga naging karanasan sa Marilaki, lalo sa papasok ng Calo Alto. So tingnan natin kung ano ba talaga ang feeling. Diretso. So, kaya naman ang salalang natin mga pasero. So, ayan. Dito tayo sa madalas get ko nila, no, kamakutan. Hindi na nag-stretch dyan, eh.
talagang tayo lang ang nahihirahan sa ito, no? Dahil siyempre may mga nilaman din tayo na siyempre kasama na. Kaya tanging kasal at nanalangin lang po ang ating sandata laban sa mga ganitong elemento, no? Tiwala kung may kapal. Siyempre basta bumigat ang ating pakiramdam, madat na po. So dito ayun, ano yung sinasabi ni Sir Ali, ano, yung lugar na to. Natin gawin ito mga kahamak, kaya susulitin na natin. Ayan, ito ang buong baras dal. No, yung bagong Palo Alto. Ito yun. Buntot na to eh. Ito na siya. Talagang dikit na dikit. Kasi may kwento talaga dito mga kahamak na hindi naman ano, pero lahat tayo pwedeng maniwala. Ay, may karapatan din tayo hindi maniwala. May isa talaga kasi may isang kwento na dapat natago na natin. So kaya yan, si Tres Janel sobrang dikit na niya sa akin. Siyempre, so early pa naman mga kahamak, ano, hindi naman siya totally talaga na ano, alas 8 media pa lang. Maaga pa naman.
wala talaga, nawala na po yung signal, wala nang ano yung ating internet, ano, wala na signal dito. So ito sa mga ano natin, nararanasan natin dito sa ano ng Marilaki ay yung connectivity dahil wala po signal. Dito kapag wala ho kayong kasalubong dito sa Marilaki, ito po yung may expect nyo na tanawin na nakikita dito sa Marilaki kapag kayong baga ikaw lang mag-isa mag-drive, dadaan dito, ito po ang makikita ninyo. Pero pag may nakasalubong naman kayo, maswerte. Pero pag wala, talagang sasyaga kayo dahil kayo lang po ang dumadaan. So sa parking ito may mga bahay pa naman, pero may closure talaga rito na wala ko kayong makikita. So ito malapit na tayo sa portion ng ano tawag nito na portion na yung madalas tinatambayan ng mga riders, katulad nito itong Pixie na tinatawag nila. Bagay hindi pa ito yung Pixie ito yung Pixie na tinatawag nila. Meron pa talaga yan po yung ano, ito po yung Pixie na tinatawag ito. Curve na to yan po, ito yung Pixie. Madalas po dito ginagawang tambayan ng mga riders. Ito po na to, kilometer 47 yan. Ito po yung Pixie. Sa unahan po nito yung Small C. Yung sumunod is yung Small C, yung maliit na C. Ito after this is yung overshoot. So ito rin po yung ginagawa po ng mga content ng mga vlogger. Itong overshoot na to, itong site, itong area na to. So kapag hindi nyo kasi kabisado ito, madalas po rito talaga yung tinatawag nilang ang mahiwagang portal. Yan. Ito, yan. Ito po. Itong area na to. Yan. Ito yung tinatawag nilang mahiwagang portal. Yung area na yan. Kasi dyan madalas nagkakaroon ng aksidente sa lugar na yan. Kadena ko kulang sa langis. May
yung kadena natin mga kahamak. Wala kasi ako center stud kaya hindi ko malagyan yan. So pagtsagaan na talaga natin kaya nga wala tayong center stud pa sa ngayon. Ito po, yan madalas po, yan po pinakainan ng mga riders side na yun, mga vlogger. Yan. Malapit na tayo sa Sampaloc. Dito na tayo sa kilometer 49. Kilometer 60 po ay yung Pumanukan. Tawag nila Devil's Corner. Madalas po dito ang overshoot.